hindi ka naman kasama doon sa pagdinig ng isang usapin, boboto ka ba? Ay, hindi naman talaga. Hindi ka pwedeng mari ka. Yung dysfunctional bureaucracy, kakambal yan ng corruption eh. Mainit na balita. Congressman Marcoleta may patama sa mga nakikisawsaw sa issue ng SMNI. Pag-amyenda sa saligang batas, di rin sinang-ayunan ng veteranong mambabatas. Pasado na nga sa pangatlong pagbasa ang panukalang batas upang bawiin ang ibinigay na prangkisa sa Suarez Media Corporation na nagpapatakbo sa ilalim ng business name na SMNI, kung saan ay iaakyat ito sa Senado para sa isa na namang legislatibong proseso. Ayon nga kay Congressman Rodante Marcoleta, ay talagang hindi siya kasama sa mga bumoto pabor sa panukalang batas na ito dahil nga ay iba din ang kanyang pananaw tungkol dito at salungat ito sa kanyang mga pinaniniwalaan. Dito naman kung sa pag-revoke ng franchise ng SMNI, dahil ipinakita din yung mga pangalan ng mga bumoto, ay ang pinakita na yung mga hindi bumoto, tumutol at nag-abstain. Ano bang posisyon nyo dito ko? Ikaw ba nakita mo kung sumama doon sa pagdinig ng SMNI? Hindi ko napansin kayo. Yun din ay, alam mo, pinaliwanag ko rin yan sa speaker. Kasi, alam mo, nasa majority ako, Nelson, hindi naman may kakaila yun. At kitang-kita naman, nawala ako. Hindi ba? Minsan, hindi ako sumama sa pagdinig. Kasi sinabi ko naman sa mga kasama ko, maski kay speaker na, ikwento ko rin naman. Si speaker naman, napaka-broad-minded naman ito. Nauunawaan naman yung aking... Kasi kung hindi ka magpapaliwanag at hindi naman maliwanag yung ipinapaliwanag mo, baka hindi kayo magkaintindihan. Pero nung inilahad ko sa kanya yung katwiran kung bakit hindi ako pwedeng sumama roon, sa aking palagay, naunawaan niya ako. Ayun. Di ba? Kaya hindi naman niya ako pinilit. Ayun nga. Ayan. Tsaka mahirap din namang makilahok sa usapan na hindi ka noon umattend. Paano naman ako boboto? Hindi nga ako umattend. Kung baga sa, halimbawa, tingnan mo sa mga judicial tribunals. Yes. Palagay mo, maski na sa mga quasi-judicial tribunals, basta mayroong mga pagdidesisyon, sa COMELEC ka mo, quasi-judicial yan, yung SEC, quasi-judicial yan, NLRC, quasi-judicial. Maliban pa sa mga MTC natin, RTC, Court of Appeals, hanggang umabot sa Korte Suprema, ayan, judicial naman yan. Hindi ka naman kasama doon sa pagdinig ng isang usapin. Boboto ka ba? Ay, hindi naman talaga. Hindi ka pwedeng mari kang bumoto, pero nakakahiya siguro yun. Tama. Kasi pwede mo sabihin, kahit hindi kanya ako nakilahok, pero binabasa ko yung proceedings. Pero pangkaraniwan, pag hindi ka sumama ron, hindi ka mag-abstain na lang siya. Totoo. Okay, non-participant. Halimbawa, ganyan. Ganun din ang aking doon posisyon. Sapagkat sabi ko nga, meron akong mga prinsipyong ginahawakan din na hindi mo na ako pwedeng sumama rito. Sapagkat ang paniwala ko ay kaiba yun ng paniniwala na umiiral sa kanilang pagdinig sa SMNI. With 289 affirmative votes, 7 negative votes, and 2 abstentions, resolution on both houses number 7. Aprobado na rin sa Kamara ang resolution on both houses number 7 na naglalayong amyendahan di umano ang economic provisions ng saligang batas. Isa rin ito sa mga mainit na usapin sa bansa ngayon na talagang hatidin ng opinyon ng mga eksperto tungkol sa mga maaaring maging epekto nito kung sakaling matutuloy man. Bilang kasapi ng Kamara, ay isa rin ito sa mga tinalakay ni Congressman Marcoleta. Dahil nga hindi siya kasama sa mga bumoto pabor sa resolusyon sa kadahilan ng hindi rin siya sang-ayon at ayon pa sa kanya ay hindi pa napapanahon upang amyendahan ang saligang batas.
maiba naman tayo tungkol dito sa mga pangyayari sa House. Ano? Kasi ang hinahanap ko nga, nagulat nga ako sa sinabi nyo kanina na kayo pala ay hindi hindi kayo naki-involve, hindi kayo nakiboto dun sa RB 87. Kasi nung tiningnan ko yung mga balita, binilang yung pinangalanan pa, yung mga hindi nag-abstain, tapos may hindi bumoto ng hindi pabor. Pero parang hindi ata kayo, naisama ata kayo doon sa bumoto ng pabor Hindi ako bumoto Hindi talaga kayo nag-ano. No. Anong tawag doon? Parang abstain ho ba? O, Dapat nasa abstention Ayun. ako, di ba? Oo. Ako naman, hindi ako sumali sa usapin dyan sapagkat sinabi ko naman kay Speaker na, Speaker, sabi ko, hindi ako makakasama sa pagdidepensa ng mga amendments kasi ako ay hindi kasali dyan. Okay. Parang sa pananaw ko ngayon ay hindi ako sang-ayon na ang pagbabago ay manggaling dyan sapagkat hindi ako masyadong sigurado na kapag inamyendahan natin ang saligang batas, yung mga restrictive provisions na di umano'y nakahambalang para mapanagutan natin ang yung pagbuhos ng maraming pamumuhunan dito sa ating bansa. Ang katwiran ko kasi, ang gusto ko nang baguhin natin, may mga policy reforms na dapat unahin natin. Ganun ang aking argumento. Kasi kapag gumawa na tayo ng pangunahing batas at ang ating layunin ay makapag-encourage, makapag-engganyo tayo ng foreign direct investments, hindi pa tayo nakapagbibigay ng tamang panahon para sa ganun ay magapas natin, ma-harvest natin itong ating itinanim, naglatag ka na naman. Mabilis. Lahat ng ito, kapag hindi natin na isa-lang-alang o bahagi ng ating bürokrasya na dysfunctional, iniisip ko na hindi mo rin may encourage. Yung inefficient bureaucracy, yung dysfunctional bureaucracy, kakambal yan ng corruption Kaya mataas din yung corruption index mo So kapag ganito yung nakikita nila na kondisyon na umiiral sa atin. Hindi ako kaisa kung ang pag-uusapan yung pag-amyenda ngayon. Yung, ang pinag-uusapan kasi, crucial kasi rito kung ngayon napapanahon Ayun. Di ba? Kasi nga, doon sa aking ipinaliwanag, ako, ang gusto ko, hintayin muna natin na mamunga yung ating naiuna ng itinanim. Hindi ka ako mabuti na nagtanim tayo ng ganito, hindi pa natin nakikita yung ganda o hindi ganda ng ibubunga. Nagbakasakali na naman tayo doon sa isa. Kagaya na nga sinasabi ko, wala kang iniwan sa tumugis ka ng dalawang kalabaw na tumatakbo. Wala kang mahuhuli kahit isa Ganun ko na ipaliwanag yun. Pagkatapos, ang aking pakiwari rito, yung kailangan nating ayusin muna yung internal na bureaucracy natin para sa ganun, lalo nating ma-encourage. Yun lamang yung ease of doing business. Sabi ko sa'yo, napakarami yung nadidiscourage na pumunta rito. Yung traffic, yung taas ng kuryente, at saka yung bagal naman ng internet. Mga bagay-bagay na hindi nakapagbibigay ng encouragement yan. Kaya hindi ko sinasabing una best na hindi mabuting, maaring sa panahon na naitatag na natin o nailatag natin yung mga policy reforms na kung saan tsaka ka magkakaroon ng pagbabago, baka sakaling magkaugnay talaga yan. At doon sa panahon na yon, maaaring sabihin natin na pwede na. Pero yung sa ngayon, sa aking nakikita, na naipaliwanag ko nga sa kanila, hindi ako pwedeng bumoto ng sa pagsang-ayon. Ayun, kaya hindi na kayo nakilahok. Ang nakalagay doon halos lahat pala akong yata nakalagay unless provided by law doon sa mga limitasyon na nakapaloob sa Constitution, sa economic provisions. 3 artikulo ng saligang batas yun. Okay. Article 12, Article 14, Article 16. Yung sa Article 12, may isang provision dyan
pinag-uusapan yung tungkol sa mga franchise ng mga public utilities. Aha. Nilalayon na kasi sabi nila masyadong restrictive yung 40% foreign ownership. Aha. Kasi sa ating batas ngayon, kinakailangan mananatili yung 60% na Filipino ownership. Sa makatwid, ang naibibigay lamang sa dayuhan ay 40%. So, sususugan yon at ilalagay unless provided by law. Meaning to say, kung halimbawa yung mga susunod na kongreso ay maisip nila na hindi itaas natin yung porsyento ng pagmemay-ari para maengganyo natin ang mga banyagang nangangapital, ano? Aha. Kunyari sa ganitong public utility, itaas natin, gawin nating 80%. So, maring ma-encourage natin sila, no? Doon sa Article 14, kung hindi ako nagkakamali, ay doon sa eskwela, ano, yung mga educational institutions. Opo, tama. Ganon din, ang gusto nila para pumasok yung mga banyagang mga batikan sa pamamalakad ng mga paaralan para raw tumalino ang mga Pilipino sapagkat, alam mo, itong mga nakaraang mga international assessments, kanya ganon, hindi naging maganda yung record ng ating mga kabataan. Hindi lamang tayo ay mababa, kundi tayo pa yung pinakamababa. Kaya lalagyan din ng parang kulatilya na unless provided by law. Ang ibig sabihin, pwedeng itaas na naman yung bahagdan ng pagpasok ng foreign investors. No? Pero tuho ba na yung sa basic education ay hindi isinama dun sa luluwagan? Parang hindi. Okay. Ang pinag-uusapan lang dito yung tertiary education Higher yata. education. No? Aha.